Daddy Frankie nadismaya kay Ensing dahil sa mga naibigay na blessings ng mga big sponsor ni Daddy Frankie para kay Ensing. Ito ay isinugal daw. Punto por punto. Bago natin pagpatuloy ng ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-Dice Frankie, ating pag-uusapan regarding po doon sa mga issue na nasagap na balita ngayon dito sa social media. Nasa mga naibigay ng mga sponsor na pera para sana panimula na hanap buhay para sa kay Ensing pamilya. Ito po ay daw pinuhunan sa online gambling punto por punto. Kung may mga opinion reaction po kayo mga ka-Dice Frankie, please comment section below. So alam naman natin mga ka-idol kung paano minahal ng mga supporters, sponsors si Oliver punto por punto. Kung bakit nakakatanggap, nakaka-receive ng blessing si Ensing. Ang purpose lang naman nila na gusto nila mas mapasaya din si Ensing punto por punto alang kay Oliver. Pero hindi akalain ng karamihan, hindi akalain ni Daddy Frankie na ang kanilang pagtulong kay Ensing ay mapupunta lang sa pagsusugal. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Marami po ang nadismaya mga ka-Dice Frankie sana balitaan at nangyari. So alam naman ng karamihan simulat sa poll mula mismo sa bibig ni Ensing na sinabi na hindi sila umaangat sa buhay dahil ang kanyang asawa ay mabisyo at sugarol. Na alam naman natin kapag may bisyo ang isang pamilya, malabo na umasinsito at maka-forward or step to ito sa kanilang buhay kahit may tumulong pa na ibang tao. Sabi pa nga mga ka-idol, ang mga supporters sa sponsor ni Daddy Frankie, mabuti nga Daddy Frankie, panay ang buga niya kay Ensing, ayaw maghanap buhay ang asawa na sinusuportahan ay hindi binibisyo pa. Lagi kawawa si Ensing sinasabi punto por punto. So ang ibig niyang sabihin po dito mga ka-idol, na sana naman bago daw bigyan ng suporta si Ensing, sana iniisip din kung ano na magiging trabaho ang asawa kasi ang nangyari po dito, excuse me po, umaasa na lang ang asawa sa mga kung ano ang na-receive ni Ensing mula sa mga sponsor. Sabi pa nga dito mga ka-idol, sugaro lang asawa ni Ensing mismo, mismo talaga sa bibig ni Ensing nagmula kung bakit nalaman ng karamihan. Punto por punto. Ang nangyari po mga ka-idol sa nagbigay ngayon sa na-receive ni Ensing na 24,000, ito po ay may share. Nakakuha ang asawa ni Ensing punto por punto ay pampuhunan ng bisyo sa online gambling. Ay ganun lang po mga ka-idol. Sabi pa nga dito, aasa ng ayuda, baka nawala na, siguro naubos na. Punto por punto. Ganun po ang nangyari po mga ka-idol, while na marami po ang nadismaya, marami po ang nagagalit kay Ensing na yung ibang tao nga tumulong para umangat sa buhay. Yung asawa, siya mismo din ang nagpapahirap sa kanila punto por punto dahil sa sugal at bisyo. Sabi pa nga ng iba, siya na gusto na lang tulungan, hayaan na lang kasi wala namang maibigay kay Ensing, guguluhin niya si Oliver. Baka yun na po ang mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Kasi ang point dyan sa mga sponsor ni Ensing, na nagbigay kay Ensing ika nga,
na kapag siguro naisip ng mga sponsor katulad sa The Rise Above International na kapag bigyan nila sa Ansing, hindi na didistribuhin si Oliver. Paano yun, ma'am? Halimbawa lang po, ma'am, kung totoo po yung mga balibalita ngayon dito sa social media, na ang asawa ni Ansing pinasok na naman ang online gambling or bisyo, pagsusugal. So alam naman natin grabe yung kabig ng GCash. Ang online gambling sa social media ngayon punto por punto. Na instead ibili na lang ng isda na punta pa sa pagtatayan yan sa online gambling. Ganun po dun mga ka-idol ang nangyayari po ngayon. Sabi pa nga ng iba, kaya nga lakas ng loob ni Ansing humarap sa inyo kasi kinakausap mo ng pinapansin. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Again, ulitin ko po, sa PM na yun, kailangan kausapin ni Daddy Frankie si Ansing. Diba? Sabi nga si Ansing ang in charge kay Oliver. O siya kukuha ng information about sa estado ng kalusugan ni Oliver. Kaya alang na lang naman ni Oliver, yes or no. So yun lang po doon. Kasi wala nang magpagkatiwalaan si Daddy Frankie kung ating pag-uusapan about sa kalusugan ni Oliver punto por punto. Sabi nga, mas masarap pagtulungan yung pamilya Reyes, masarap daw tumulong na lang ng ibang pamilya kaysa doon kay Ansing. Kasi hindi abusado. So alam naman natin na si Ansing umiiral yung kaabusado niya. Na alam naman natin why naging abusado si Ansing. It's because nasusunod ang gusto niyang kagustuhan. Kung mag-request ito kay Daddy Frankie. Hindi naman po masama doon. Sana kung ano ang request niya kay Daddy Frankie, sana naman po gamitin ng maayos na makatulong sa pang-araw-araw nilang hanap buhay. Kaya katulad mo ngayon mga ka-idol, kung isang po matalo lahat, maubos ang pera ni Ansing. Sana sino namang dudusurbihin ni Ansing? Si Daddy Frankie. Si Oliver. Kasi nakakainin ni Oliver, hindi na lang. Kailangan pa i-share doon sa pamilya ni Ansing. Kasi nga, ang na ibili ng mga pagkain, bigay ng mga sponsor, natalo na sa bisyo. Dapat po sa ibang mas mahihirap na lang ibuhos, Daddy Frankie. Madami nang may ibigay dyan kaysa kay Ansing. Niluloko ka lang ni Ansing. Punto por punto. So ganun lang po dun mga ka-idol. Ako ay na maraming nabubuisit kay Ansing mga ka-idol dahil po sa kanyang pinapakita. Daddy Frankie nga, ibang tao yan Hindi yan kapamilya ni Ansing, pinsan ni Ansing, o kano-ano man nila Oliver taka ni JJ. Pero ginagawa niya, more pa, itinuring pa si Oliver bilang isang pamilya. Pero ang problema lang mga ka-idol, yung nakakapaligid dito. Yung nakaka-perwisyo. Why? Si Daddy Frankie na trigger at nagduda. What I mean, nagduda dahil hindi niya akalain na magagawa po yun ni Ansing punto por punto. Nadismaya mga ka-idol. Si Daddy Frankie sa mga akusasyon na nasa hinaharap ngayon ni Ansing punto por punto, na akala niya na alam naman natin simulat sa poll mula mismo sa bibig ni Ansing na may bisyo ang kanyang asawa. Pero ang akala ng karamihan, isa rin dito ang naging dahilan kung bakit ayaw ni JJ kay Ansing dahil dinipinsahan ni Ansing at kinakampihan ni Ansing ang kanyang asawa. Ganito mga ka-idol, ito po ang mga naging dahilan mga ka-idol kung bakit isa rin po itong inayawan ng pamilya ni Ansing sa asawa ni Ansing dahil po sa bisyo sa sugarol po punto por punto na hindi makatulong man lang na makapagawa ng bahay dahil ang pera napunta na sa bisyo. Siguro malaki ng pundo dun sa bisyo na yan. Anakor, back off Daddy Frankie, stop focusing, give more attention and she is not a beneficiary. Kaya nabigyan ng biyaya ng mga sponsor kasi pinopromote mo yan si Ansing, puro Ansing. Actually marami na po nagagalit about kay Ansing po mga ka-idol. Hindi natin akalain
sa nangyari sa pinapakita na parang kinukonvince pa ah, ng ni Daddy Frankie na lagi-lagi na lang iba-vlog si Ansing. So alam naman natin na noon kasi nandun nga si Oliver. Tingnan nyo ngayon, nagbablog ba si Daddy Frank kay Ansing? Wala na kasi na-turn over na ang bahay. Na-focus na lang si Daddy Frankie kay Dang Dang Dang. And of course, kay Nanay Chideng. Dapat ang mga sponsor direct na naibigay nila kay Ansing kung gusto nilang tumulong, kawawa lang si Daddy Frankie, siya lang naghahatid ng mga tulong. So actually may mga ka-idol sumusuporta kay mga supporters ni Daddy Frankie ilan diyan. Naibigay lang po yan nila yon dahil po gusto nila maalagaan, maramdaman man lang ni Ansing na mabigyan din ng blessings. Kasi ang gusto ng mga sponsor, mga ka-Daddy Frankie, na mabantayan si Oliver ng maayos through sa kanilang mga ibigay punto por punto. Kaya problema lang mga ka-idol, yung mga bigay ng mga sponsor, napupunta lang sa pagbibisyo ng asawa ni Ansing. Hindi po nakakatulong yung sinasabi ng Rise Above International na makakatulong ito sa inyo sa iyong panghahanap buhay. Ayun nga, ang problema lang po dito mga ka-idol, hanap buhay na hindi makatwiran. What do you mean is hindi makatwiran? Yung mga gambling na yan, viciouses na yan, yung mga bisyo, yun ang kanilang binigyan ng tuunan ng pansin. Pinuhunan nila dyan yung ilang pera na ibinigay ng mga sponsor. So ganun lang po doon ng mga kailan nangyayari po dyan. Kasi alam naman simulat sa poll na yung asawa ni Ansing mabisyo. Lagi siyang, siyempre si Ansing sunod-sunod, kayo pa naman magmahal. Ayagay! Na malaom lang kayo pa magmahal katulad kay Ansing. Sabi pa sin, kayo nga magmahal kay pangalan asawa niya, Louie ba? Louie. Nakalimutan pangalan ng asawa ni Ansing ni SMB. Basta yun na yun po mga ka-idol. Sabi pa nga dito Daddy Frank kasi magkakapagsabi ng mga donor kung dapat bigyan ng tulong. Actually mga ka-idol, donate po talaga yun. Hindi yun si Daddy Frank. Parang idinaan lang na the Rise Above International kay Daddy Frankie na ito ibigay mo kay Ansing kasi naaawa kami. Makatulong man lang sa pangangailangan nila. Panimula nila sa pang-business kung ano man po yun. 10,000. At the other, para hollow blocks. Ang iba, para sa simento. Kasi nagnakaw na nga siya, di ba? Yun po naawa. Malay natin magbago doon. Alang-alang man lang kay Oliver. Pero, hindi ni pinahalagahan ni Ansing ang mga binaibigay sa kanya. Dahil pinahalagahan ni Ansing ang bisyo ng kanyang asawa. Yun lang po doon mag-alam naman basta kapag nasa probinsya. Patay ora bisyo. Kasi ang alam naman natin mga ka-idol kapag nasa probinsya ka, bored doon. What I mean, bored sa mga tamad na tao. Pero kung masipag ka naman, kaya nga sa isimbi gusto magprobinsya din kasi maraming magagawa doon to earn money. Alright? Dahil masinop ka lang sa probinsya, masipag ka lang, madiskarte ka lang doon, yayaman ka kumpara dito sa Maynila. Dito sa Maynila, isang trabaho lang, isang kitaan lang dito. Alright? Kung ating kukumpara, kung mag-base tayo sa kita. While sa probinsya, may trabaho ka pa, may mga ano-ano ka pang extra income doon sa mga babuyang, palayan, whatsoever dyan. Exit plus sa kita sa iyong trabaho. Pero dito sa Maynila, trabaho lang talaga. Wala ka nang pwedeng ibang mapagkitaan, punto por punto. However, kung magaling ka sa mga online, wala bira. Ganun lang po dun mga point ni Kuya SCB. Kasi sa nangyayari po ngayon mga ka-idol, grabe na po yung mga ginagawa ng asawa ni Ansing. That super true Ansing, asawa niya malakas according sa sponsor ni Daddy Frankie,
That's super true. Si Ansing at asawa niya malakas sila lang umaasa sa mga sponsor ni sponsor si Ansing makapaglabada or magbenta kakanin or ano paman, di ba? Or ano nga pagkakitaan. Yun dapat. Ha? Ay, baka sabihin, paano ako, Daddy Frankie, makapagbenta ng ng mga kakanin? Paano si Oliver? Paano si Oliver? Daddy Frankie, kung magbenta ako ng kakanin. Oh, syempre. Oh, magbibigay ulit si Daddy. Oh, ito. 10,000. Halimbawa lang naman, di ba? Kasi alam naman si Ansing puro malaong. Actually, mga ka-idol, marami ang nadismaya. Ah? At so, even yung mga sponsors po. Si Ansing sinungaling po. Ito pong katotohanan. Si Ansing sinungaling po siya. Doon tayo magbase sa kanyang mga ginagawa. Sinungaling po. Why na isa rin po yan kinakagalitan, tamang Tagalog kong term ko, na kinagagalit, tama ba ang Tagalog ko, ng mga sponsor, mga supporter ni Daddy Frankie dahil si Ansing ay isang sinungaling. Kung mahal sana ni Ansing yung mga binibigay ni Daddy Frankie, kung pinapahalagan niya, malaking tulong na po yun, tama? Nasaan na yung mga binigay na 10,000? Nasaan na yung 20,000? Nasaan yung 30,000? Until na yung bahay, hindi pa tapos. Pati yung mga sobra-sobra na niyero kay Oliver, kinukuha pa. Tsaka di ba binilan siya, di ba binilan pa siya ng year uli ni Daddy Frankie, kasamang asawa niya. Di ba parang, naalala ko, parang binigyan siya ng 10,000 para maibili ng yero. Tapos yung ngayong buwan lang, bago masimulan yung bahay ni Oliver, parang nabigyan CEO kasi laging re-request ang sinyero kasi tulo na daw ang bahay nila. Yan na naalala niyo dyan, if I'm not mistaken. Para tapos nakakuha pa siya ng yero din kay sa sobra ng paggawa ng bahay ni Oliver. Di ba? Ganon lang po doon yung point ni Kuya SMB, mga ka-idol, na hindi pinapahalagan ni Ansing yung mga bigay ng mga sponsor ni Daddy Frankie. Sabi pa nga dito, mga ka-idol, si Daddy Frankie kasi ang makakapagsabi ng mga donor, kung para sa kanya din, kung matutuo ito pwede, pero ang nagbigay kasi kay Ansing, mga ka-idol, parang the Rise Above International, nagsabi na, Frankie, alang-alang man lang pag-aalaga kay Oliver, makatulong-tulong kay Oliver na hindi si Oliver disturbuhin ni Ansing, magbibigay kami ng para sa kanyang hollow blocks, kati ng ilong ko, mga ka-idol, para sa kanyang semento at sa yero na rin, plus panimula 10,000. Nagdagdag pa sila, mga ka-idol, 2 baboy punto por punto. Sana binigyan ng pagpapahalaga ni Ansing yung mga ganong bagay. Kasi mas marami pang deserving tulungan kaysa kay Ansing. Kumpleto si Ansing ng kamay. Kumpleto ang kamay ng kanyang asawa. At matitigas ang mga kagat-ugatan ng paa ng kanyang asawa. Na kung anong kaya ni JJ, kaya din ng kanyang asawa. Yan, ulitin ko rin sa inyo, mga kadadis. Yan po ang naging dahilan kung bakit galit si JJ kay asawa ni Ansing, dahil tamad. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Tamad si Ansing. Ay, tamad siya. Isa na rin yan. Mas tamad ang asawa ni Ansing. Alright? Kayang-kaya. Kunti lang anak nila. 2 o 3 lang ata eh. Kayang-kaya yan. Jesus Maria Jose. Kaya sabi nga magbibinta ng kakanin. Ngayon, noon sana, yun ang ginagawa. Ang problema kasi iba sinauli si Oliver. Pag sauli kay Oliver, diba, no choice si Daddy Frankie kasi kung hindi siya sauli si Oliver, kukunin ng DSWD. Diba? May dahilan sa Ansing. Dapat noon, bago sinauli si Oliver, dapat yun ang trabaho niya, magtinda ng kakanin, whatsoever. Diba? Ang problema ngayon, siguro yun ang dadahilan. Paano ako, Daddy Frankie, magpagbenta ng kakanin, nandiyan si Oliver? May dahilan din. And of course, sabi naman dito,
Sabi naman dito si Daddy Frankie kasi ang makapagsabi dyan already. And of course, mga sponsor na gustong tumulong kay dapat sabihin ni Daddy Frankie direct kay Ansing para hindi siya mabatikos. Ayun po. Ganun pang nangyayari po dyan. Parang na-involve na rin si Daddy Frankie dahil dinadaan sa kanya punto po punto. Wala namang kontak ang Rise Above International kay direct kay Ansing. Na siyempre idadaan kay Daddy Frankie po yan mga ka-idol. Alang-alang man lang para kay Oliver. Actually mga ka-idol, marami pong nanghihinayang sa mga naibigay kay Ansing kasi hindi ito binibigyan ng pagpapahalaga. Dapat nga dyan magalit sabi pa nga ng iba, dapat nga dyan magalit si JJ. Kaya lang, anong talaga si JJ na timpi lang yung galit niya. Pero nakarang araw, naibuhos na talaga yung galit niya sa asawa ni Ansing. Ganun lang po dun mga ka-idol. Actually, ang asawa si JJ hindi po galit kay Ansing. Galit po sa asawa ni Ansing si JJ. Ang problema lang dito, kinampihan ni Ansing yung asawa niya punto por punto. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Okay? Ang ating pag pinag-uusapan ngayon mga ka-idol, Daddy Frankie na dismaya dahil po ng nakahurub-hurub na binisyo ang bigay ng mga sponsor para sana panimulan nilang hanap buhay. Ito'y tinaya, binisyo sa maling pamamaraan. Okay lang sana kung manalo magtaya ng 1,000 times 3. Agoy, lam 3 mil. Diba? Walang problema po yun. Ang problema, unang-una sa gambling sa social online, papanalunin mananalo ka muna. Mananalo ka muna. Tapos the end up, dahil sa pag-games mo doon, nadahan-dahan na sila. Pati yung panalo, mababawi na. Tsaka yung mga hanggang maubos ang yung savings. So hanggang dito na lang muna tayo mga Karalis Frankie. Ang mission ni Kuya SMB magkaisa magtulungan para maging solid for Leader Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. Kasi kayo po ang nagbibigay ng kulay nito. Basta nakasatwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. I love you all. I miss you all guys. Ingat-ingat kayo lagi. Bye-bye. And of course, mega love shoutout muna the Rise Above International. Pinangunahan ni Nanay Hani at Tita Hani. Mega love shoutout musta po kayo. God bless. Ingat.